Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Sige daw. You don't scare me a bit. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, wala mahadlok ma-cite in contempt sa House Quad Committee tungod sa wala niini pagtambong sa hearing. Kapin gatos ka aspirants, lakip regional political parties, mipasangat og COC alang sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Election. Og usa patay sa karambola sa 12 ka mga sakyanan sa Carlos P. Garcia Highway sa Maa, Davao City. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gibutyag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga dili siya mahadlok sa mga lakang nga himuon sa House Quad Committee labot sa iyang wala pagsipot sa mga hearing. Mipadayag sabog suporta ang kanhi Pangulo sa pagdagan ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa eleksyon 2025. Samtang duna kini mensahe alang sa iyang anak nga si Vice President Sara Duterte sa mga hagit nga giatubang niini karon. Ani ang report ni Argel Relator. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, eh ano? Natatakot siya? Na pumunta dito? Kini ang nahimong pahayag ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano dihang wala misipot si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing sa House Quad Committee kalabot sa war on drugs sa kanhi administrasyon. Nag-file og motion si Representative Paduano nga isyuhan og show cause order ang kanhi Pangulo pinaagi sa legal counsel niini kinsa mo'y nagpadala og sulat sa Quadcom nga dili makatambong ang kanhi Pangulo. Tubag ni kanhi Pangulong Duterte ugaling i-cite in contempt siya sa mga kongresista tungod sa wala pagtambong sa mga hearing. Sige daw. Paduano nagsabi kaniha lang. Sino? You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong kanunin. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, na congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that. Dugang sa kanhi Pangulo, nasulti na niya ang tanan dihang miatubang siya ni atong hearing sa Senado. Ano po ba ang gusto ng mga gag... Ato sa nahitabong hearing sa Senado, gibulgar ni Police Colonel Hector Grijaldo nga giistorya o ginapugos siya nila Laguna Representative Dan Fernandez ug Manila Representative Benny Abante nga magtumo-tumo og istorya nga dunay reward system sa war on drugs. Buta nga wala gitubayan ni Colonel Grijaldo sanglit gibarugan niini nga walay nahitabo nga reward system. Busa gibutyag sa kanhi Pangulo nga pakasuhan og subornation of perjury ang duha ka kongresista. Tungod sa migulang revelasyon, temporaryong gibuy-an nila Representative Fernandez ug Representative Abante ang chairmanship sa Quadcom. You are not supposed to talk to a witness. Yes. Because the mere suggestion na ito ang sabihin mo unless you are the lawyer. But if you are the judge o sa kabila kay, it would be highly improper. Sa natad sa politika, doon na say tambag ang kanhi Pangulo sa iyang anak nga si Vice President Sara Duterte nga mao'y sentro karon sa mga isyu nga gipangbato sa mga kalaban sa politika. As fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa, umalis ka na dyan sa politika. Huwag kang mag-ambisyon na dahil Vice President ka na. Gipangayuan pa og tubag si VP Sara labot sa nahimong pahayag sa iyang amahan. Dihang gipangutana kung unsa ba ang atangan sa mga Davaoenyo sa pagbalik niya sa local politics sa iyang pagdagan pagka-mayor sa Davao City. Wala na ako. Count me out. I am retired. As mayor. Ang pagbabalik. Ano ang Hindi, abangan? hindi na ako babalik. Wala na akong balita. Bigay ko na sa
next generation. Kanila ng panahon to nila Pulong, nila Inday. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. Apan una na nagibutyag sa kanhi Pangulo nga ang tao mo ipabuton kung ganahan pa kaniya. Ana sab matud pa sa Ginoo kung unsa ang angay mahitabo. Alam mo dito sa Davao, kung sino lang ang may gusto ng tao. Pag ayaw na ng tao sa akin, okay na, mag-retire na ako. Permanently. Pag natalo ako at ayaw na ng taga Davao sa akin, Ni paabot sab og suporta ang kanhi Pangulo sa pagdagan ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy pagkasenador. Si Pastor Kibuloy parayong napriso karon sa kauluhan tungod sa mga kasong gikaatubang niya. pastor is a reservoir ng maraming alam sa buhay. Ganon sa pastor, but pastor is a very keen observer sa buhay ng tao. Very bright. He would be an asset to the country. And I hope that when ngayon nag-announce na siya, I am announcing my full support. And I will campaign for him all throughout the country. Huwebes sa gabi, gihang may bisita si kanhi Pangulong Duterte sa haya ni Police Staff Sergeant Noel Marundan aron personal nga ipaabot ang iyang pahasubo ngadto sa nahibiling pamilya. Namatay si Police Staff Sergeant Marundan nga usa ka intel officer sa Pakibato Police Station dihang gipusil sa puganteng suspect nga ila untang dakpon sa sitio Alon, Barangay Malabog, Davao City niadtong Miyerkules sa hapon. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Patay ang usa ka motor rider sa karambola sa mga sakyanan sa Carlos P. Garcia Highway sa Maa, Davao City. Saruntang dugang detalye pinaagi ni Jandy Esteban nga live manukad sa lugar kung asa naitabo ang disgrasya. Jandy? Sara, 12 ka mga sakyanan ang nalambigit sa maong karambola ang inungdan. Nawad-an kuno og kontrol ang driver sa wing van. 12 kasakyanan ang nalambigit sa karambola alas 4 Domingo sa hapon sa Carlos P. Garcia Highway, Maa, Davao City. Base sa investigasyon sa kapulisan, misubay sa northbound lane sa nasangpit nga highway ang mga sakyanan. Diyang kalit matod para wad-an og kontrol sa padulhog nga bahin sa kalsada ang driver sa wing van truck. Hinungdan nga nadaro ni ini ang 9 ka private vehicle ug 5 ka motor. Sa kakusog sa impact, patay ang driver sa usa ka motorsiklo. Kinsa giilang si James Narvaez. Samtang ang mga samdan daling gidala sa ospital. Ang na-account namin, nabigyan namin ng first aid, 3 pasyente, andun sila. Opo. Tapos yung the rest, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yung 7 okay naman po sila. Ito yun siya, confirm na yun. Dead on the spot. Ayun, andun ang expired na body. Ang hitabo may resulta sa pagkulgot sa dagan sa trapiko. Ang driver sa truck nga si Christopher Abalos ana-ana sa kustodiya sa kapulisan. Kinsa posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injury ug damage to property. Samtang ang Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office nagpahimangno nga kanunay siguruhong anaa sa kondisyon ang sakyanan una mo biyahe aron luwas ug dili makadisgrasya. Sukad Enero hangtod Setyembre ning tuiga, ana-ana sa 2,254 ang natalang road crash incident sa syudad nga gilambigitan sa sobra 6,000 sakyanan. Kadaghanan mga private vehicle, motorsiklo ug truck. I-check kita atong vehicle, brakes, lights, oil, water, battery, engine, tire ug ato ang self para safe ug smooth ang ato ang pagbiyahe. Sara, sa karon no ingon aning mga oras sa during peak hours no kulgot jud ang dagan sa trapiko dinhi sa may Maa Diversion Road. Mas nikulgot ang dagan sa traffic tungod wala pa nakuha ang wing van. So alang ato sa mga motorista, just take or agi na lang mo sa mga alternatibong ruta gumikan hinay kaayo ang abante sa mga sakyanan dinhing dapita. Sara. Dagang salamat, Jandy Esteban. Sobra piso ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo nga ipatuman ugmang adlaw.
Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng musaka ang presyo sa gasolina og piso og 10 centavos ngadto piso og 40 centavos matag litro. Sa diesel anaa sa piso og 70 centavos ngadto piso og 90 centavos matag litro. Samtang sa kerosene gilaumang musaka og piso og 10 centavos ngadto piso og 20 centavos matag litro. Kini tungod sa gilaumang pag-ubos sa output sa Estados Unidos sa Gulf of Mexico. Ang nadelatar nga planong pagsaka sa produksyon sa lana sa OPEC Plus ug ang gilaumang laing interest rate cut sa US Federal Reserve. Nakaapekto sabang pag-ubos sa bilis sa piso kontra sa dolyar. Sa ulahing monitoring sa DOE Mindanao sa Davao City, ang gasolina anaa sa 54.15 pesos hangtod 69.69 pesos. Ang diesel anaa sa 48.90 pesos hangtod 64.30 pesos. Ug ang kerosene anaa sa 58.85 pesos matag litro. Ginaduso na sa Senado ang pagdugang sa bed capacity sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City tungod sa nagkadaghan nga pasyente. Gawa sa pag-atiman sa mga pasyente, giinagurahan na ang Pahulayan Building nga maoy lugar pahulayan sa mga tigbantay o watchers. Ani ang report ni Argil Relator. Ang Southern Philippines Medical Center ang pinakadako nga ospital sa nasod nga dunay 1,500 bed capacity. Apan sumala sa SPMC, nagkadaghan ang mga pasyente, busa moabot og hapit 1,800 na ang ilang makater. Gibutyag ni Senate Health Committee Chair Senator Christopher Lawrence Bongo nga ginalihok na karon sa Senado ang bill nga magdugang pa og 500 bed capacity sa SPMC. Positibo ang SPMC sa maong lakang aron mas mahatag pa nila ang dekalidad nga serbisyong medikal sa mga pasyente sa tibuok Mindanao. Na-approve na sa lower committee. Increase the bed capacity to 2,000 from 1,500. Gilauman sab sa SPMC management nga dunay dugang 675 beds ug galing matapos na ang mga bag-ong building sa SPMC compound. Sa pagsaka sa ihap sa mga pasyente sa SPMC, ang ayan sab nga mahatagan og saktong kapahulayan ang mga tigbantay o watchers. Busa ni adtong Sabado, gipahigayo na ang inaugurasyon sa 5-story building pahulayan facility sa SPMC nga gibudgetan og 151.6 million pesos sa DPWH sa administrasyon pa ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. With this building, we are able to provide a place of rest, comfort and support, especially for the patient watchers from remote areas who come here hoping to receive the best care possible. 140 ka-watchers ang libreng makapahulay sa maong pasilidad. Prioridad dinhi ang kadtong mga nagpuyo gawas sa Davao City. Ang fasilita na CR male and female for PWD na upod CR, then nasalay bench na pwede gamit as matulugan, no? And of course they can wash their clothes, no? Makalabas sila. Dunay dorm manager nga magdumala sa maong pasilidad aron masiguro nga may mintinar ang kahapsay o kalimpyo sa maong pahulayan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Naugdaw sa sunog ang usa ka restaurant sa Lake Cebu South, Cotabato. Napasagdan matud pa nga mga gadget nga nakasaksak sa electrical outlet ang ginalantaw nga hinungdan sa insidente. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Guys, sunog! Oh my God! Guys, sunog! Sunog! Gikalisang sa mga residente ang dakong kalayo nga paspas bilamoy sa usa ka gambalay nga nahimutang sa daplin sa National Highway sa Sitio Tabite, Barangay Poblacion, Lake Cebu, South Cotabato, pasado 1:00 kagahapon sa hapon.
Gilayon kining girespondihan sa Bureau of Fire and Protection Lake Cebu human mi-report gilayon sa buhatan ang tag-iya mismo sa mong establishmento. Nadeklara kining fire out human ang 5 ka minutos nga firefighting. Nakaagi na sab ang mga sakyanan nga temporaryong natanggong sa mong kadalanan gumikan sa mong sunog. Matud sa BFP Lake Cebu, ang maong nasunog usa ka 2-story nga balay nga dunay restaurant nga sagad gama sa light materials. Hinuon walay naangol atol sa hitabo. Dugang sa BFP nga matud kuno sa tag-iya sa balay, nagsugod matud pa ang sunog sa kwarto nga ilang ginatulugan sa ground floor sa mong establishmento. Pag-ablik kuno niini sa pultahan, mibungad na kuno ang dakong aso nga giubanan o dakong kalayo. Sumala pa kuno sa tag-iya nga ang posibleng tinubdan sa sunog mao ang mga gadget nila nga napasagdan nga nakasaksak sa electrical outlet. Sabi daw nila baka nakalimutan nila hugutin yung mga nakapak nilang mga gadget, kumbaga charger or power bank daw. Gibana-bana ang mabot sa kapin na 470,000 pesos ang danyo sa sunog base sa inisyal nga tala sa VFP. Apan, posible pa kining mokambyo human nga magsumite og affidavit of loss ang mismong tag-iya. Gumikan sa hitabo, dunay pahimangno ang kabomberuhan. Kung nagluto tayo, huwag natin pabayaan. Kung nag-ano man tayo, kung may mga appliances man tayo na hindi na ginagamit, dapat hugutin na rin sa outlet talaga. Efren Mamak, One Mindanao. Gikumpirma sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 11 nga giaprubahan na ang 50 pesos nga flag down rate sa mga taxi sa Davao Region. Mao kini ang gibutyag ni Nonito Llanos III, ang Regional Director sa LTFRB 11, nga migawas na ang desisyon sa LTFRB Central Office sa petisyon sa grupo sa mga taxi driver nga patasaan og 5 pesos ang flag down sa pamasahe. Gipaklaro sab ni Llanos nga flag down rate ra ang misaka ug dili lakip ang fare increase sa metrohan. Dugang pa sa opisyal nga dili pa pwedeng makapaningil og 5 pesos nga flag down rate increase ang taxi driver hangtod nga dili makapakalibrate sa ilang unit sa buhatan. Isa ka senior citizen ang patay samtang laing napulo ang samdan human na highball ang ilang gisakyang van sa Baungon, Bukidnon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang usa ka pampasaherong van nga na highball tunga sa dalan sa Purok 2 Lote, Barangay Imbatog, Baungon, Bukidnon. Pasado alas 6 sa buntag adlawng Sabado, makita sab ang mga pasahero sa van nga naa sa kilid sa dalan ug nagkadugo. Sumala sa investigasyon na masahero ang maong van ug paingon unta kini sa Cagayan de Oro City dihang nahitabo ang aksidente. Nag-action kini siya og maneuver para mo overtake, then pagbalik niya sa iyang linya, nibuto ang iyang kanan or ang right side nga front wheel sa maong high ace van ug nibunggo kini siya sa usa ka high ground nga miresulta gayud sa puntong sa maong high ace van. Dead on the spot ang 64 anyos nga babaeng pasahero. Gumikan sa grabing bunog sa lawas nga nahiaguman. Samtang nadala sa ospital ang laing napulo pa ka mga pasahero, lakip na ang driver sa van. Hinuon alaala sa maayong kahimtang ang ubang mga pasahero ug aduna sab kunoy pa nagsabot ang driver sa van, operator niini ug mga pasahero, lakip kabanay sa senior citizen nga namatay. Pahimangno sa otoridad nga sigurohong maayo ang kondisyon sa sakyanan aron malikay sa disgrasya. It should be roadworthy. Ilabi na kining daghanang insidente nga mibuto ang digit nga may resulta gayud sa aksidente. Sa ato ang mga drivers to be vigilant at all times. James Paulo Yap, One Mindanao. Naglandfall na ang bagyong Nika kaganinang alas 8:00 sa buntag sa Dilasag, Aurora. Pag-asa Davao, walay direktang epekto ang sumala sa Pag-asa Davao, walay direktang epekto ang bagyo sa Mindanao. Sa 2 p.m. bulletin sa Pag-asa, nakataas ang signal number 4 sa northernmost portion sa Aurora, central ug southern portion sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, northern portion sa Ifugao, central ug southern portion sa Abra, hasta na sa northern ug central portion sa Ilocos Sur.
portion sa Ilocos Norte ug nabiling parte sa Ilocos Sur. Sumala sa pag-asa, mutabok ang bagyong Nika sa mainland Luzon hangtod nga makaabot kini sa Ilocos Sur karong hapon o gabi. Posibleng ugma sa buntag makagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Samtang sa Mindanao, gibutyag ni Engineer Lolita Vinalay, ang Chief Meteorologist sa Pag-asa Davao, nga walay direktang epekto ang bagyong Nika. Localized thunderstorms ang hinungdan sa nasinati nga pag-ulan sa Davao City, ilabi na sa hapon o sa gabi. Kapin gatos ka aspirants, laki political parties ang kinatibuk ang nag-file sa ilang Certificate of Candidacy o Manifestation of Intent to Participate sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections. Samtang gipasigarbo sa kapulisan nga nagmalinawon ang aktibidad. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Miabot sa kinatibuk ang 109 ka mga political aspirant ang nag-file og Certificate of Candidacy aron magpapili isip district representative sa Parliament sa 2025 BARM Parliamentary Elections. Kini atol sa COC filing sugod November 4 hangtod November 9 sa milabayng semana sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City, lakip ubang probinsya sa BARM. Matud sa COMELEC BARM nga sa maong ihap, 15 niini gikan sa Maguindanao del Sur, 24 sa Maguindanao del Norte, 41 sa Lanao del Sur, 14 sa Basilan, 10 sa Tawi-Tawi ug 5 sa Special Geographic Area sa BARM. Samtang sa napulo ka mga approved regional political parties, 8 lang niini ang nag-file og Manifestation of Intent to Participate sa 2025 BARM Parliamentary Elections. Scrutinize again those MIPs with all those documents submitted. Ngayon, kung kumplito naman based on the law, we will recommend to the Commission and Bank for its approval. Apan, kung ma-postpone ang pagpahigayon sa 2025 BARM Parliamentary Elections, aduna gyapoy sila himuong pagpangandam. If the Supreme Court, upon the motion for reconsideration filed for the purpose, ay ibahin or they will overturn their decision, siguro will open through the Commission and Bank will open another days of filing to give way to the province of Sulu if ever may balik ang Sulu and BARM. Samtang hapsay og malinawon matud pa sa kapulisan ang pagpahigayon sa maong COC ug MIP filing. Walang naitala na insidente since Monday po. Since start po ng filing, that's November 4 until ngayon pong araw to November 9 po. Generally peaceful po. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Gila sa Davao City Police Office, pinaagi sa usa ka pasidungog ang napatayng pulis. Lakip ang mga kaubanang miresponde atol sa pagsilbi og warrant of arrest batok sa usa ka pugante sa Sitio Alon, Barangay Malabog sa Pakibato District, Davao City niadtong November 6. Mismong si Patrolman Renz Marundan ang igsuon sa napatayng pulis ang midawat sa certificate ug token gikan sa Davao City Police Office. Gawas kaniya gipasidunggan si Police Major Janus Lumbaya, ang acting station commander sa Pakibato Police Station ug ang pipila pa ka mga pulis nga kauban sa operasyon. Sa mensahe ni Police Colonel Hansel Marantan, ang acting city director sa DCPO, gitawag niyang bayani ang napatayng pulis nga si Police Staff Sergeant Noel Marundan nga misakripisyo sa iyang kinabuhi. Bibisita sab si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa haya sa napatayng pulis aron nga personal nga ipaabot ang iyang pasubo ngadto sa pamilya. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga kapuso, padayon lang sa pagpadala sa inyong entries alang sa Kapuso Big Time Panalo Season 2. Kay basin ka muna ang sunod makadaog og dagkong papremyo sama sa atong Week 1 to 2 winners og 70,000 pesos cash package kung asa tulo kanila gikan sa Mindanao. Alang sa Week 1, lakip sa midaog si Maria Fetahoy nga taga Davao del Norte. Samtang sa Week 2, lakip sa midaog si Anelia Zambas gikan Misamis Oriental ug Aizel Benitez nga taga Zamboanga. Hangtod December 6 pa ang sending of entries, busa join na mga kapuso alang sa chance nga makadaog og daily and weekly cash prizes ug ang 1 million pesos sa grand draw. Ihulog lang ang inyong entry sa designated drop boxes sa tanang GMA Regional TV stations. Magbantay mga kapuso sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Ang mga makadaog, makadawat og official call or text gikan mismo sa GMA. Bisitahi ug i-follow lang ang Facebook page ug microsite sa GMA Promos for official details ug announcements.
Ubay-ubay na ka mga Dabawenyo ang nahilig sa usa ka klase sa martial arts nga jiu-jitsu. Gani ining bagulang dungog ang dala sa usa ka team gikan sa Davao City dihang ilang nasungkit ang overall second place sa Asian competition nga gipaygayon sa nasod, Japan. Ato silang ilailahon og atong sayron kung unsa nga klase sa martial arts ang jiu-jitsu, pinaagi ni Argel Relator. Dinhi sa usa ka gym sa Torres Street, Davao City, nagatraining kining grupo sa kalalakian nga nahilig sa martial arts. Kini ang jiu-jitsu, usa ka modern martial arts discipline nga lahi kung itandi sa judo ug karate. Nagsugod na matud pa nga maila sa syudad ang maong sport. Sanglit na say mga gym nga naga-offer ni ini. Ingon man ang nagalusad og mga aktibidad sama sa jiu-jitsu competition. So jiu-jitsu is a grappling-based sport which is involving submitting your opponent and or making sure that they are under your control for the duration of a 5 to 6 minute match. Dili lamang kini usa ka physical activity, sanglit ginatudlo sa maong sport ang disiplina, ingon man pagdiskubre sa kaugalingong abilidad. Jiu-jitsu is a very inclusive sport. Children as early as 6 to 8 years old can start with it, and people as elderly as in their 50s and 60s also have been competing in jiu-jitsu nationally. And also, it is not just limited to men. Jiu-jitsu has a very prominent following of women as well. Gani ang ilang head coach nga si Dwight. 12 anyos pa lang daw, nagsugod na og training og jiu-jitsu. For me, jiu-jitsu is not anymore a sport. It's a lifestyle for me. When I started training jiu-jitsu, I just wanted to be thin because I'm a chubby kid when I was a kid. So it changed my life, my lifestyle. I became more healthy. Kung itandi sa uban, ning bag-ulang nakahiligan sa teammate nilang si Val ang jiu-jitsu. Nagsugod yung jiu-jitsu kay gusto kong healthy gapon ko pag dako sa kong anak. Kay ako apod sa karon after years of doing this, nagsugod na pud akong anak og jiu-jitsu and I wanna keep doing it for health reasons. Niadtong November 2, napulo sa ilang team ang nagigtigi sa kompetisyon sa Asian Open Jiu-Jitsu Championship 2024 nga gipahigayon sa nasod, Japan, nga maoy pinakadako nga kompetisyon sa Asia. Ug ang matag usa kanila, medalya ang pasalubong sa nasod. Pinaagi silang nasungkit nga mga medalya na uli sa grupo ang second place overall team. My division, I fought a Japanese-Brazilian brown belt. It's based in Japan. So thankfully, during the match, I lead most of the time. Then last 2 minutes, I think I submitted him with a cross choke, which is my favorite choke that I have prepared for years. In my division, ang kalaban ko una kay Korean sa open weight, kay kalaban ko China o sa ka Japanese. Kusgan jud sila, sir. Bali, gwapo ni nga test sa among team kay makita na mo how we stack up against international level competition ba. Busa sa mga gusto og luwas apan fun nga sport ug makaangkon ug maayong panglawas og disiplina, mamahimong sulayan ang jiu-jitsu. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao. Mga kapuso, 44 days na lang una ang Pasko. Bokato mo uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakawalahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.